Ayan, so yun mga idol. Nandito ako sa Bulinaw ngayon. Napaisip ka na ba kung bakit marami akong free time? Ang sarap magbakasyon kapag marami kang free time. No? Yung ba hindi ka makakapagbakasyon kapag yung wala kang oras. Yan. Siyempre kasama na yung dapat may allowance. Ayan. So yun, paano ko nga ba nagagawa yung ganitong makapag-travel ako saan? Kahit na may business ay tumatakbo pa rin. Kahit na wala ako doon, ay tuloy-tuloy pa rin yung business. So yun, yung topic natin ngayon ay tungkol doon kung paano ko nga ba na-divided by yung aking oras saka yung aking skills. Ayan, so yan. Kung bago ka nga lang pala dito sa aking channel, ayan, ako nga pala si Joel De La Vega at isa akong negosyante at saka content creator na rin. Sinasamahan ko na ng pag-content. Actually ngayon lang uli ako nag-content ng ganito. Ngayon lang siguro nagkalakas ng loob at gusto ko lang i-share sa inyo yung aking mga experience yan before. So yun na nga, wag na nating masyadong palayuin yung topic natin. Tungkol doon sa kung paano ko na ma-maximize yung aking oras at saka doon lang muna tayo focus kung paano ako nakakapag-travel ng ganito kahit na super busy natin sa business natin. So yun, bago tayo magsimula ay meron akong gustong ikwento sa inyo. Nung nagsisimula pa lang ako, yung business namin ay talagang inisip ko na talaga kung paano ko siya ma-skill. Ibig sabihin kung paano ko siya mapapasa sa ibang tao na siya na ang gagawa para doon sa ginagawa ko. Inisip ko na kung papaano ko maipapasa sa iba. It's either sa mga kapatid ko o doon sa mga empleyado na. Kasi nga naisip ko, paano what if kapag matanda na ako, sino ang magpapatuloy nung aming business? No? Sino magpapatakbo? So yun, kaya yung ginawa kong step, ganoon ang strategy ang ginawa ko. Ngayon, ang una kong hakbang na ginawa ay kinuha ko muna yung aking kapatid yung aking mga kapatid at yun ang una-una kong pinagkatiwalaan. Siyempre kapatid natin yun, kaya may tiwala tayo sa kanila. Although hindi naman lahat ng mga kapatid ay ganoon talagang mapagkakatiwalaan. Ano? Hindi ko naman sa nilalahat, pero saan pa nga ba tayo unang magtitiwala kundi doon sa ating mga kakilala. No? And then yung pangalawa ay kinuha ko naman yung malapit sa akin, kunwari kaklase, kaibigan simulat sa pagkabata yan, kasi kilala na natin sila. Pero sabi nila hindi daw magandang kunin yung mga ganon kasi nga baka abusuhin ka. Pero sa aking karanasan ay hindi naman sila ganon, okay naman sila, ano? Hindi naman masamang subukan. Kung subukan natin sila, bigyan natin sila ng opportunity. And then nung nasanay ko na sila, unti-unti binibitawan ko na sa kanila yung mga gawain na ginagawa ko. Kaya yon, hanggang sa ngayon ay sila ang nagmamanage at nagpapatuloy na kami. No? Ang gusto kong puntuhin, kung isa kang negosyante, huwag kang matakot magtiwala sa pamilya mo o kanino man. Kasi hindi naman tatakbo yung negosyo na ikaw lang talaga mag-isa. Kaya bigyan natin ng pagkakataon din yung mga nakapaligid sa atin. Kasi kung tutuusin tayong mga may-ari, kaya naman na natin mamuhay ng kaya na lang. No? Pero dahil nga gusto natin makapagbigay ng tulong sa kanila, mabibigyan natin sila ng trabaho at the same time, nakakapag-continue pa rin ng pamumuhay. At maaari din silang umasenso doon sa mga ginagawa nila. Balang sana nagustuhan mo yung may clip kong topic. Kung meron kang tanong, comment ka lang dyan sa ating comment section. Babasahin ko yan. Kaya isa-isa para naman masagot ko yung mga tanong. Ayan, so yun, by the way, I am Joel De La Vega at nag-iwan ng katagang magtiwala ka lang.